Mga men, mayroon ng seryoso nag-email sa akin. Alam ko na may encounter nyo rin to. Sa mga hindi pa nakaka-encounter, panoorin nito men. Basahin natin. Good evening po sir. Follower niyo po ako at isa po akong nagsisimula pa lang mag-cleaning service ng mga aircon. Nagkataon lang po na after namin linisin yung isang aircon at naibalik naman namin ng maayos, biglang nagka-back job kami dahil daw hindi na lumalamig aircon nila. Minilika namin na may kasama na kaming technician. Nag-test kami ng OLP or overload protector, may parang sunog na siya, tapos niliha at binalik, biglang nag-overheat na yung mismong motor. Tapos bumili kami ng bagong OLP, ganun pa din ngayon. Sabi ng technician, loss compression na daw yung nagkataon na kami ang last touch ng aircon kaya kami daw nakasira. Nag-test din kami ng kapasitor, tama naman ang reading. Isa pa, bawat test namin bumibigay yung nagtitrip off yung breaker sa mga saksakan sa bahay nila. Ask ko lang po kung may chance pa bang maayos ang loss compression o dapat na bang palitan. O kaya ano bang posible na sira ba't di na gumagana ang motor. Sana po mabigyan kami ng idea para maayos. Medyo mahal din kasi ang sikanhan ng motor. Maraming salamat po and more power. Gumagalang aspiring aircon technician. PS, may kalumaan na po yung aircon. Analog at hindi inverter na 1 horsepower. So bago ko sagutin mga men kung bakit siya nag-loss compression, isa sa mga dahilan kung bakit nag-loss compression. Ngayon 2026 mga men, dapat alam na talaga ng mga customer na dapat pag mga ganun last touch, hindi na talaga natin yun hawak yung buhay ng aircon. Hindi natin kontrolado kaya na masisira. Pag mga ganito kasing kaso mga men, tapos baguhan ka pa lang na aircon technician, tapos natapat sa'yo yung customer na ikaw talaga mapag-abono. Ito yung isa sa mga dahilan mga men kung bakit tinatamad ka na maglinis, tatatakot ka na, kasi nga may ibang mga customer na hindi nakakaintindi. No? Lagi ko nga sinasabi na hindi natin kontrolado kung kailan masisira yung aircon. Marami talagang ganon. Ikaw talaga mag-aabono kasi ayaw nilang gumastos. Kasi totally ikaw naman talaga nag-last touch. So, ang sa isip talaga nila, ikaw ang nakasira. Pero hindi natin alam kung kailan talaga yan masisira. Lagi kong kinukumpara yan sa tao. Yan, gawang tao lang yung aircon na yan. Mga electronics lang yung mga gumagana dyan. Kung ano man yung mga parts lang yung gumagana dyan. Parang tao, di ba? Naglalakad ka, bigla ka na lang natapilok. Tapos pilay ka. Mga ganun lang yan eh. Hindi mo alam kung kailan tayo bibigay. Ganun din yan ang aircon. Kaya yung iba, natatakot na maglinis kasi baka mamaya matapat na naman sa kanila yung ganung problema. Kaya yung iba natin mga baguhan na mga aircon technician, parang mahina yung loob nila kasi takot sila sa ganun. Yung matapat sa kanila yung ganung problema. Kaya yung mga ginagawa ko talagang video, yung regarding lang talaga sa mga ganitong senaryo, yung patama talaga sa customer na dapat maintindihan nila yung buhay ng isang aircon technician, no? Hindi ko pinopromote yun kung hindi ako nagbibideo-video para kumuha ng maraming customer. Nagbibideo-video ko ako para ipamukha sa kanila kung ano talaga yung mga senaryo pagdating sa mga ganyang mga aircon na hindi natin kontrolado ang lahat ng parts ng aircon kung kailan yan masisira. Minsan talaga nagkataon yan sa amin na tapat. Pagkatapos malinis, ay nagkaroon ng problema. So na amin na tapat. So kayo namang ayaw gumastos, sa amin yung ngayon yan gastos, ipapaabono. So minsan yung iba tinatamad na kasi minsan yung may mga customer pag ayaw talaga abonuhan, minsan tinatakot, ipapabarangay, ipapapulis. Alam ko naman, alam nyo rin yan na naintindihan nyo yun pagdating sa mga ganyang mga parts na kung talagang bumigay sila sa oras na yon. Talagang ayaw nyo lang talagang gumastos, gusto nyo lang talagang ipaabono sa amin. So sa nagtanong kung paano yun ang solusyon nun, wala na talaga men. Pag mga ganun nagtitrip yung breaker, grounded na po yung compressor nun pag nagtitrip. Ngayon men, kung pinapaabono sa'yo ng customer, na sa'yo na yan kung gusto mo abunuhan, pero pag ako ayaw, hindi ako papayag nun. Pwede siguro kung talagang walang-wala yung customer, pwede maghati kayo, maghanap kayo ng sikanhan na compressor, maghati na lang kayo. Hindi yung shoulder mo lahat yun kasi hindi mo na makasalanan yun. Talagang bumigay na siya. So sa mga ganun men na baguhan na luma na yung aircon mga mamen, meron lang akong advice. Pag medyo luma na at saka non-inverter pa, pag once na naglinis kayo tapos sobrang dumi, wag nyo na i-pump down men. Pero pag kailangan nyo talaga siyang ibaba na buo, wag nyo na i-pump down. Isarado nyo lang yung valve, sarado nyo, tapos pasingawin nyo lang yung freon. Dahan-dahan lang, yung pressure lang, wag yung pagpisingaw kayo ng malakas. Dahan-dahan lang, tapos tanggalin yung indoor. Huwag mo na i-pump down kasi pag once kasi na pinump down nyo pa yan, di ba, hihigopin ng compressor yung refrigerant, hihigopin ngayon. Pag sobrang luma na yung compressor, minsan, parang yung matanda na, nabibalao ka na, hindi na kaya. Ngayon, pag pinakawala mo ulit yung refrigerant, minsan, nabubulunan na yung compressor, nag-i-stack up na. Kaya minsan,
doon nasisira pag mga luma. Kaya ang advice ko men, huwag nyo na siyang i-pump down, lalo na pag mga non-inverter. O sa mga nag-uumpisa pa lang na aircon technician dyan, huwag na kayong panghinaan ng loob, tuloy pa rin. Basta lagi lang natin tatandaan, hindi natin kontrolado kung kailan sila masisira. O bago matapos ng video, papakita ko lang yung wash bag ko. Kung gaano ito kalupit at gaano ito kadali lang tupiin pagkatapos gamitin. Kahit nasa loob ka ng kwarto ng customer, madali lang siyang tupiin. Hindi mo na kailangang isampay at patuyuin. Sa loob mo lang siya tupi-tupiin. Bukod sa makapal na, kitang-kita din nila ni ma'am yung aircon nila kung paano tipirin. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong video, i-follow mo naman ang aking page, i-share at saka i-like na din. At kung meron mo kayong mga customer na mga kupal, i-comment nyo namin at pag-uusapan natin. Bye-bye.